Magandang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal kong mga tagapakinig, mga anak ng Diyos, mga tunay na nagmamahal sa Diyos. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay ang 7 selyo at 7 anghel na may trompeta ng puot ng Diyos. So episode 7 na po tayo. Basahin po natin sa Pahayag 8 verse 1 to 5. At sa Pahayag 8 verse 6 to 13, nang alisin nga ng kordero ang 7 selyo ay nakita ang 7 anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos, na binigyan ng trumpeta ang bawat isa na may dalang mga salot at puot ng Diyos. At isa pang anghel ang dumating na may dalangang gintong sunugan ng insenso, kalaki pang dalangin ng mga hinirang ng Diyos. At pagkatapos nga, ang anghel ay kumuha ng mga baga at inihagis sa lupa. Biglang kumulog, nagkaingay, kumidlat at lumindol. So ibig sabihin, ilang beses pang lilindol sa mga darating pang mga 7 anghel na may mangkok na puno ng puot ng Diyos. At sa Pahayag po 8 verse 6 to 13, basahin po natin. At humanda nga ang 7 anghel para hipan ang kanilang trompeta. At nang hipan ng unang anghel ang kanyang trompeta, ay umulan ng yelo at apoy na may halong dugo. At nasunog ang 2 bahagi ng lupa, pati na mga punong kahoy at lahat ng sariwang damo. At nang hipan nga ng 2 anghel ang trompeta, ay naging dugo ang 2 bahagi ng dagat. Nang hipan naman ng 3 anghel ang trompeta, nalaglag sa ilog at mga bukal ang bituin, at naging mapait ang mga ito, at marami ang namatay pagkainom nga nito. Nang hipan naman ng 4 na anghel ang trompeta, napinsala ang araw at buwan, kaya nawala ang 3 bahagi ang liwanag nito. At nang hipan naman ng 5 anghel ang trompeta, nahulog ito sa lupa. Ibinigay sa bituin ang susi, ang bangin napakalalim. Nang buksan ng bituin ang bangin, ay lumabas ang makapal na balang at kumalat sa lupa, at binigyan nga upang manakit tulad ng pananakit ng mga alakdan. Ibang klase ang mga balang na ito, at pahihirapan ang mga tao na may tatak ng halimaw, na pahihirapan ng 5 buwan. Parang kagat ng alakdan ang kirot na dulot ng mga balang. At sa sobrang kirot na nararamdaman ng mga tao, ay gusto nilang mamatay, ngunit hindi ito mangyayari. Biruin mo, parang ngipin ng leon ang kanilang ngipin. Ang kanilang pinuno ay tinatawag na Abaddon, sa wikang Hebreo, Abaddon. At nang hipan nga ng 6 na anghel ang kanyang trompeta, may narinig na tinig mula sa dambana sa harapan ng Diyos, at iniutos nito na kalagan ang 4 na mapaminsalang anghel na magdudulot ng pahirap sa mga taong may tatak ng halimaw, na nakagapos sa tabi ng malaking ilog Euphrates. At ang 3 salot na pumatay sa sangkatauhan ay ang apoy, usok at asupre. Ito ay ang mga kabayong mananakit na lumalabas sa kanilang bibig. At ang mga natira nga na hindi namatay sa salot ay hindi nagsisi. Hindi sila tumalikod ni tumigil man sa pagsamba sa mga demonyo at sa mga Diyos-Diyosang ginawa ng kanilang mga kamay. Mga larawang ginto, pilak, tanso, bato at kahoy. Excuse me. Hindi nakakakita, nakakarinig o nakakalakad man. Mula noon sa Old Testament
hanggang sa Exodo, Deuteronomio, Isaiah, at sa New Testament hanggang sa pahayag ay pinaalala lang ng Diyos sa lahat ng tao na bawal ang magkaroon, dasalan at sambahin ang mga rebulto o maglingkod dito. So bawal po talaga yun. Yan po ang mahigpit na pinagbabawal ng ating Diyos. Na kung iisipin mabuti at mabuksan po ang ating kaisipan, ay tanging sa Diyos lamang po tayo mananalangin, sasamba at magpapasalamat. Tandaan niyo po ito, kailanman hindi nagpagawa ang Diyos ng kanyang larawan o rebulto, dahil hindi nga siya nakikita at walang nakakaalam kung ano ang kanyang mukha, ng anuman na nasa lupa o nasa dagat, nasa himpapawid o langit man. Wala pong nakakita sa Diyos at ni walang nakakita sa kanyang buong mukha. Dahil pwede kang mamatay kapag nakita mo siya. So dito po dinadaya ng dyablo ang mga namumuno. Imbes na sa Diyos manalangin, sumamba at maglingkod ay sa tao o nilalang dumadalangin na ginawa pang rebulto. At hindi po makakapasok sa kaharian ng Diyos ang mga gumagawa nito at walang buhay na walang hanggan. Kaya po pag-isipan mabuti ang mga ipinahayag ng mga propeta at mga lingkod ng Diyos tulad nila Moses, Isaiah, Daniel, Zacarias, Mateo, Juan, Pedro, Pablo at Juan na nagpahayag ng huling salita ng Diyos. Naway buksan po ng Diyos ang inyong espiritual na kaisipan at nang maunawaan ninyo ang salita ng Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, upang hindi po tayo mapahamak o ang ating mga kaluluwa pagdating ng araw ng paghuhukom ng Diyos. Matakot po tayo sa ating Diyos. Sadyang maraming salot at malagim ang mga darating na mangyayari sa buong mundo at mahirap maunawaan ng isang tao maliban lamang kung nasa kanya ang Espiritu ng Diyos. Kaya ipinahahayag ito sa lahat para malaman nating lahat ang gagawin ng Diyos sa huling panahon, na kung iisipin na maraming tao ang binabaliwala lang ito, mga walang pakialam sa mangyayari na gagawin ng Diyos na malagim na salot ang darating sa mundo natin. Ang tanging alam lang nila ay ang araw-araw na ginagawa, ang buhay pang araw-araw na magtrabaho, kumain, maglasing, mamasyal, mag-asawa, mag-enjoy sa buhay, ni hindi nila alam ang mangyayari na matindi ang gagawin ng Diyos sa huling panahon. Kaya inuulit-ulit ito sa pahayag 10 verse 11, at sinabi nila sa akin, kailangang ipahayag mong muli ang mga ipinasasabi ng Diyos tungkol sa mga tao, bansa, wika at mga hari. Kaya dapat imulat po natin ang ating mga mata, ang ating isipan na dapat sa Diyos lamang sasamba at mananalangin o maglilingkod. Dahil siya ay Diyos na mapanibughuin, so seloso po ang ating Diyos na mababasa natin sa Exodus 20, ang isa po sa 10 utos ng Diyos. Matuwid at nasa Kanya ang katotohanan at walang hanggang Diyos. Kaya dapat po tayong matakot sa Diyos at sa Kanyang mga salita na ipinahayag ng mga propeta, at mga apostol at sa atin siya'y luwalhatin at pasalamatan sa lahat ng oras. Ibig sabihin, luwalhatin ay ating alalahanin ang Diyos. Ano man ang ating mga ginagawa, pasalamatan natin siya at purihin at sambahin. So, iyon lamang po ang ating topic sa ngayon. Naway nabuksan po ang inyong puso't isipan sa mga salita ng ating Diyos. Na ito'y
nakatanim dapat sa ating puso't isipan at nang ito'y ating maalala. Maalala lagi ang salita ng Diyos at ang ating Diyos na nasa langit at ang Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless po.